Dito attorney kasi ito parang plano ito ng ilan, eh, gusto ng iba na palitan si Senate, President Cayetano ni Senator Sherwin Gatchalian, mga gano'n. Ano yung ano reaksyon ninyo dito attorney, sa mga ulat nga po na yun nga papalitan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at ang hahalili sa kanya si Senator Sherwin Gatchalian. Pabor ba kayo dito attorney, kung kayo po ang tatanungin? Ah, ako, personally, ang tingin ko si Alan Cayetano is not the appropriate Senate leader, no? Kasi masyado siyang mapolitika. Sobrang politika ang ginagawa niya na hindi na nauna yung kapakanan ng bayan tsaka ng Senado bilang institusyon, kundi yung mga personal na agenda niya. Lalo na yung masugid na pagsunod niya sa pagsuporta niya sa mga Duterte. Imaginein mo, nung nakaraang araw, ini-spin pa rin niya, no? Yung pagtatanggol niya sa Tokhang at EJK at sinasabi niya, yung ganong nangyaring drug policy na nakamamatay na drug policy ni Presidente Duterte, kaya nga siya nasa ICC ngayon at kaya nga dadalin si Senator Bato at malamang si Senator Bongo rin sa ICC para harapin ito. Tapos sasabihin niyang pro-life daw yon. So, parang yung gaslighting na ginagawa niya, parang ano na, sobra na eh. Hindi yun nakakatulong sa bayan. At therefore, I think yung liderato niya sa Senado talagang questionable. So, kung magkakapalitan man, parang anybody sa minority ngayon could be better than him, no? So, ako, mangyayari lang noon, kailangan lang ng minority ng 2 boto pa. Kasi kailangan 13 no, yung senadores na magpapalit ng bagong majority. Sino yung dalawang yon? Makikita mo doon sa current majority, sino yung 3, 2 na babaligtad na naman, no? Kasi ang bumaligtad dati si magkapatid na Villar tsaka si Loren Legarda. So for Sherwin Gatchalian to take over as SP, 2 of those 3 must actually bumaligtad na naman, babalingbing na naman. So, hindi magandang image ng Senado yan lalo na mga senador. Pero at the same time, kumbaga, dalawang evils ang tinitingnan mo, sige na nga, mapalitan lang si Alan Cayetano na mukhang hindi mabuting presidente ng Senado. Okay po. Pero dito attorney, sa tingin niyo, possible kaya attorney na talagang mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano? And ano attorney yung take niyo doon sa sinabi nga po ni Senate President na pro-life yung war on drugs? Sabi pa nga nung attorney sa ICC, si Attorney Conti, pwede daw papalaya si Duterte sa ICC dahil doon. Attorney Jojo. You know, I mean, sa hilig niya sa sound bites at walang sustansya ang mga sinasabi niya. This is the worst. Kasi, clear crimes against humanity. Ito, hindi lang to basta human rights violation na ordinaryo na ginawa ng isang police or something na hindi maganda. This is crimes against humanity. Libo-libo, tens of thousands in fact. Yung mga namatay dito according to some estimate, no? And then sasabihin mo na pro-life. Anong pro-life sa pagpatay ng mga tao? Sinong nakinabang sa pagpo-pro-life, pagpatay ng mga biktima ng tokhang ng walang due process? Unang-una, hindi mo pa naman alam kung talagang drug pushers lahat yan kasi hindi naman natin nilitis Yan ang problema dun sa Tokhang. Pinatay lang nila ng walang paglilitis. Therefore, hindi natin alam kung ano talaga yung kasalanan ng mga yon. Maaring nasa listahan sila ng kung ano. Pero crimes against humanity ang tawag niyan. So, sasabihin mo na ano yan? Pro-life yan. Talagang twisted na yung pagkakaintindi natin sa mga sinasabi ni Senator Cayetano at I don't know if he knows what he's talking about, no? Palagay ko in his desire to continue defending yung mga policy na dinidefend pa naman niya nung araw pa
napapalubog siya ng napapalubog. Kailangan harapin na niya yung realidad na itong nangyari sa panahon ni Duterte, hindi ito simple at walang spin na magagawa rito para mapabango niya yung mga nangyari. Kasi labas na sa dami ng biktima na biktima ng Tokhang, no? And I think it's a big disrespect sa mga biktima ng Tokhang at maging sa ating buong bansang Pilipino kasi yan ang nagdulot ng kasakiman at kadiliman sa ating gobyerno. Opo. Ibig sabihin, attorney, yung sinabing ito ni Senator Cayetano, hindi naman ito makakaapekto, attorney, kay former President Duterte. Kasi sabi ni Attorney Conti, pwede daw mapalaya si Duterte sa ICC nito eh. Yung sinabi ni Senator Alan na pro-life, Attorney Jojo. Pinasa ko kay Attorney Crisi. I think what he's saying is, tignan niyo yung nangyayari dito dahil sa suporta na pinapakita at mga masasamang salita at matatalim na salita, pati na si Baste, no? Yung mga statements niya lately. Ang epekto nito is talagang lalong mapapanatili sa, in other words, madi-deny lalo yung request for any interim release na dininay nitong last week ng ICC kasi nga nakikita ng ICC na napakalaki pa ng impluwensya ni President Duterte sa bansa. Sa dami ng sumusuporta sa kanya ngayon, kasama na yung President ng Senado, malamang-lamang pag pinakawalan siya, hindi mo na yan makikita, no? At gagawa pa ng gulo yan. Parang ganun yung explanation ng ICC. Ang sinasabi ni Attorney Crisis, if I understand her correctly, pag tinuloy niya, sige, tuloy niyo yung mga pinagagagawa niyo, lalong hindi mapapalaya si Duterte kasi nga pinapakita niyo na pag nakalaya yan, interim, hindi na babalik yan, hindi na makikita yan sa dami ng suporta niya sa Pilipinas. Opo, yan. Dito naman tayo, attorney, sa usapin ng ng impeachment. Palagay niyo ba, attorney, kung halimbawa ito si Senator Cayetano ang Senate President ngayong ngayong nagpapatuloy yung impeachment ni VP Sara. Palagay niyo ba, attorney, magiging patas kaya yung pagtingin or mai-impeach kaya si VP Sara or maa-acquit pa, Attorney Jojo? Sa majority na to, I think hindi na natin makikita yung objectivity kasi narinig na natin marami sa kanila no. Number one, si Senator Robin. Nung nasa opposition sila, sabi hindi, i-oppose ko yung impeachment. Kasi ang dahilan niya, opposition ako lahat naman ino-oppose namin Hindi pa niya nakikita yung ebidensya noon. Hindi pa niya naririnig yung mga testigo. Hindi pa nga niya nakikita yung articles of impeachment. Meron na siyang bagsak na kanyang gagawin, no? I don't think si Senator Alan is masasabi mong objective kasi alam nating napaka-Duterte ang kanyang pananaw at even today, the last few days, pinagtatanggol niya yung Tokhang. Hindi niya nakikitang masama ang mga ginagawa ng mga Duterte, no? So magkakaroon ba ng fairness with this majority? I don't know. I don't think so. Kagaya ni Marcoleta, kahit si Amy Marcos, obvious yung kanilang mga biases, no? Kaya hindi natin na mangyayari, although naka-schedule na yung mga pre-trial and then finally yung trial, the next few weeks, they can come up with something kasi ang uulinigan ng marami baka mag-motion to dismiss majority lang naman ang kailangan na boto so meron silang 13 problema lang nila wala si Bato ngayon at sinubukan nila sneakily na makaboto si Bato kahit wala. Remember nag-motion si Rodante Marcoleta na payagang si Senator Bato na bumoto by Zoom, no? Ibig sabihin noon, pwede siyang bumoto kahit wala dun sa korte. Yun alam mo na sneaky yun Kasi pag nag-motion to dismiss, 13 votes lang ang kailangan mo para i-dismiss yan Ngayon, hindi ako mabibigla kung may mag-motion to dismiss sa mga bagong mayorya ngayon. Kasi ang strategy ng kampo ni VP Sara na supported ng mayorya ng Senado is to cancel yung trial. Either delay, finally walang trial, and finally, hindi makita ng publiko yung mga ebidensyang nakalap ng prosecution ng House of Representatives na ipapakita sa buong bayan,
Especially kasama na rito yung mga bank accounts nila na nakita na natin, nasulyapan na natin na mahirap ipaliwanag kung paano nagkaroon ng 6 billion transactions total ang isang vice president na dating mayor na wala namang ipapakitang napakalaking negosyo para kumita niyan at may mga regular na nagde-deposit sa kanyang account. Paano niya ipapaliwanag yon? Kaya hindi niya maipaliwanag yon sa House. Hindi ko alam kung magpapaliwanag sa Senado kasi talagang mahirap ipaliwanag yon. Kaya ang strategy is always wag nating ituloy ang trial. So I think yan ang nasa isip ng Senado ngayon, ng mayorya. Kaya tinitignan nila yan, lumalaro sila, nag-schedule, pero who knows kung anong move o motion ang isasubmit ng isa sa kanila. And kung motion to dismiss kasi 13 votes lang ang kailangan. Kaya hintayin natin, no? Bombo Kier. Kaya bantay tayo kasi mahirap pagkatiwalaan itong mayorya na ito. Okay po. Ay, nabanggit nyo kanina, attorney, yung ano, yung kung yung strategy na wag ituloy yung trial. Possible ba yun, attorney? Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig bang sabihin, attorney, ano? Parang absuelto na naman si VP Sara pagka ganun, attorney. Exactly. Ang isa pa nun, okay lang kasi kung mag-absuelto, di ba? Kasi yan naman ang sovereign right ng Senado. Pero pakinggan nyo muna yung trial, padaanin nyo sa trial. Tangkapin nyo lahat ng ebidensya, pag-aralan ninyo, pakinggan nyo lahat ng witnesses, pag-aralan ninyo, kung ang inyong decision acquitted, di-acquit nyo. Ang nakikita ko is there may be moves na hindi na umabot doon sa pagpe-present ng evidence kasi daming yung evidence eh. Yung lang bank accounts nila wala silang masabi doon except file ng ang pinaka-defense ni Mans Carpio doon mag-file ng criminal case for illegal publication hindi niya na-explain kung bakit meron ba o mali o tama ba yon kundi hindi pwede sa batas yan na inilabas niya yung aming bank accounts. Ayaw talaga nilang malabas yan eh. Kasi makikita talaga yung laki ng pera na dumaan sa kanilang mga bank accounts. Ayaw din yung palabasin, palagay ko, ng mga mayorya sa Senado kasi hindi mo alam kung anong mangyari sa isip ng publiko. Doon sa mga hindi diehard na DDS kasi mga diehard, die in the wool ng mga DDS kahit na pumatay pa si Duterte, wala silang pagpapalit ng kanilang suporta sa kanya. Pero yung mga nag-iisip lang, akala si Duterte would be a change, welcome change sa politika natin, pero makita nila, pareho rin pala to. Baka magpalit pa yun ng pag-iisip at masabi nila na, ganun palang ginawa ni BP Sara sa kanyang panunungkulan bilang DepEd, tsaka BP, tsaka mayor sa Davao City. Kaya ayaw nilang ilabas yun. Kasi mahirap explain yun Mahirap explain at anong defense ang idataas nila. I'm so interested to see kung anong depensa nila doon sa mga ebidensya na nakalap ng House of Representatives. Okay po. Kung kayo, attorney, ang tatanungin, if ever man mapalitan si Senate President Cayetano bilang SP, sino ba, attorney, sa tingin niyo yung dapat na pumalit sa kanya? Attorney Jojo. Wala rin ako mapili talaga. Nasasabihin ko, okay ito. Anybody in the minority, I guess would be acceptable in a sense, no? Kaya lang, siyempre, yung politika dyan sa loob, hindi mo alam kung paano aandar yan, no? Pinakamaganda siguro kung si Senator Risa Hontiveros kasi parang siya yung talagang tunay ang pagsisilbi sa bayan. Pero I don't think the others will like him, like her, kasi masyado siyang malinaw ang kanyang posisyon laban sa mga bagay-bagay na nangyari na especially sa impeachment, no? Yun naman ang ngayon ang pinaka-importante sa mga isip ng mayorya sa Senado. Ako, I don't think basta-basta na lang silang papayag magkaroon ng trial. Kasi kaya tignan natin yung mga aksyon nila. Nagsimula na yan kay Marcoleta, no? Senator Marcoleta, nag-file na ng motion para makaboto si Bato. Kahit wala siya at kahit nagtatago siya, kahit fugitive siya from justice. Ano namang klaseng
motion yun, no? Buti na lang, sabi ni Senator Ping Lacson, mukhang walang pag-asa. Pero yun yung mga style, no? Kasi 13 lang sila ngayon, eh. Pag wala si Bato, hindi makaboto kasi wala siya doon sa Senado, di 12 lang sila. Wala silang majority. So, hindi nila magagawa yung gusto nilang gawin. Kasi ang tingin ko, somebody, and I will not put it past him, especially si Marcoleta, will file a motion to dismiss at mapipilitan yung mayorya na bumoto para i-dismiss ito. Bahala na ang publiko kung magalit o hindi. Kasi ngayon yung mga pinagagagawa nila parang wala naman silang pakialam sa publiko. Ang iniisip lang nila yung mga sarili nilang um, kailangan, ano, at they're all about power. Kaya they'll concoct stories about attacking the Senate, tapos, tatago nila si Bato, si Mawa Plasca, hindi nila pasusurrenderin sa police, ayaw pag-imbisig, ayaw pang ilabas yung CCTV, etc., etc. So, yun yung mga galaw ng mga taong hindi maganda ang pinaplano. Opo. Ano naman masasabi niyo, attorney, sa mga ginagawa ngayon ni SP Alan? Ayun nga, una nagko-quote pa ng Bible verse, nagpapa-prayer meeting pa bago bago session. Palagay niyo ba, attorney, genuine 'yun o ano lang, hypocrisy, attorney Jojo? At nang nakakakita noon, tingin ko, pati si Alan, kahit alam niya, it's performative. Yun performance lang yun eh. Kasi ang tunay na nananampalataya kay Kristo, hindi yun ang gagawin eh. Kasi malinaw sinasabi ni Kristo sa Bible, no? Sa Matthew, ewan ko kung mga nakikinig, kung alam nila ito, pag nag-pray kayo, sabi ni Jesus, pumunta kayo sa kwarto niyo, huwag kayong huwag niyo publiko. Kasi hindi yan pakikinggan ng Diyos. Kapag pinapakita niyo, pinapangalandakan niyo na kayo lumalapit sa Diyos sa pananalangin, nasa Bible yan eh. And here he is, pag pray over siya, imbis na magtago, nilalagay pa sa Facebook, di ba? Kung hindi naman yan performance. Tapos, pwede ka naman mag-pray, pumikit, sa paghawakin ng iyong sa kamay. Lumuluhod pa. At siya lang ang lumuluhod mag-isa at nakabukas yung kamay na kala mo talagang At sasabihin pa nga niya, ambassador siya ng Kristo. And then mukhang sabi niya, lately may mandate siya from God or something. Plano ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. Well, nakakasawa yun nakakaumay na makita yon. And then at the same time, makikita mo yung mga gawain na pinagtatanggol at pinagtatakpan ang pamamatay ng tao ng tokhang at sasabihin pro-life. Itatago ang fugitive from justice at sasabihin protected custody kahit walang legal basis para lang makaboto, para maging Senate President si Alan Cayetano. So may ang daming contradictions, no? So if you're asking about that prayer, it's hard to believe na sincere yun. I think it's performative para makonsume ng public at sabihin, marami kasing Kristiyanong kumakagat dyan eh. At sinasabi nila, we support him kasi brother in Christ yan. May ganyan, may mga statement na ganyan sa mga ibang obispo ng ibang heliko sa Mindanao at sa iba't ibang lugar. No? Kaya it works for some people, pero in general, I think everybody sees through it. Performance lang yan. Okay po yun. Nagustuhan ko yung paliwanag niyo doon, attorney. Yun. Pero ito, anyway, attorney, balikan ko yung about sa sinabi ni Senator Alan na pro-life. Tapos dito, attorney, i-connect natin sa kaso ni former President Duterte. Sa tingin nyo ba, attorney, may legal weight yung sinabing yun ni SP? And magagamit po kaya yun ang defense na pandepensa ni former President Duterte sa kaso niya, attorney Jojo? Parang gano'n na nga actually yung linya ng defense sa The Hague, no? Nung marinig natin yung confirmation of charges. Parang hindi nila sinabing, kaya over the top talaga si Cayetano, no? Na even the defense counsels did not say, kailangan ma-appreciate yung tokhang kasi pro-life yan. Maraming niligtas na buhay yan or something like that. They never made that, Pero parang gano'n yung linya, no? Na yung sinabi ni Duterte, wag niyo paniwalaan na talagang papatayin yan. Yun yung pinaka-defense nila eh. I don't think any lawyer with the right mind would
think na makukumbinsi niya yung judges ng ICC para paniwalaan na yung patayan na tinagurian ng crimes against humanity, one of the most heinous crimes in the international community, in fact, it's a human rights action pa pala. Yung pala dapat nating i-consider na pag-iingat ng human rights ng maraming mga tao. I mean, it just blows the mind, no? Na may taong magsasabi niya at iisipin niya na maniniwala ang mga judges sa ganyang klaseng argument. May mapapaniwala siya diyan. Yung mga supporter na naghahanap na lang ng comfort na tama yung sinabi niya, therefore tama pa rin yung pagsuporta ko kay Duterte kasi gano'n. May mga ganun tao na hindi mo na maalis yun eh. Naghahanap na lang sila ng comfort na hindi mali yung ginawa ko pagsuporta kay Duterte. Tama ito. Kasi bakit? Yan, tama si Alan Cayetano. Imbes na crimes against humanity yan, it's really human rights action. That's just crazy, di ba? I mean, it blows my mind na may mga taong mag-iisip niyan. Sasabihin ni Cayetano yan, and with his reputation on the line, kasi wala na siyang maipamumuka eh. After this, yung kanyang reputation, alam na natin kung gaano kalala ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na to. Pero meron pa rin siyang mabobola dyan. At yan ang hinahanap ng mga diehard DDS, no? Yung mga ganong comfort words that that help them justify yung kanilang continuing support sa isang tao na indicted for crimes against humanity. Pero that argument will never prosper sa mga judges na nag-iisip. Okay po. Eto, attorney, malihis ako ng konti. Punta tayo sa case po mismo ni former President Duterte. Eto nga, bago na yung abogado niya, attorney, hindi na si Kaufman. Ano yung masasabi niyo dito, attorney? Kaya sabi ni attorney Roque, nasa mabuting kamay daw si former President Duterte kasi magaling daw itong abogado si Haynes, hindi ko alam kung paano i-pronounce, Haynes or Haynes. Kasi napalaya daw nito yung yung ibang mga din sa ibang bansa na tulad din ng kaso ni Duterte. Palagay niyo ba, attorney, magagawa niya ito kay former President Duterte, attorney Jojo? Rinig ko sa kanya is competent, no, as a lawyer. Tapos meron siyang assistant din na babae na Australiana na ang balita ko lang naman yung reputation competent naman. So okay naman yon na may competent defense, no, ang defendant sa ICC. Wala namang problema yon. Ang siyempre kahit na napakatalino mo, summa cum laude ka and napakagaling mong abogado, ebidensya pa rin ang kailangan mo. May ebidensya pa ang prosecution para magkaroon ng beyond reasonable doubt na si Duterte nga ay guilty ng crimes against humanity. Yun pa rin ang sasalubungin mo. Ngayon, ano yung mga ebidensya mo na magpapakita na mali yung prosecution? Ganun, that will all boil down to that, no? A matter of evidence. Kung wala kang evidence, like I see here, na mukhang wala namang maipapakita na defense ang si Duterte para siya mapawalang sala sa mga pinatay niya sa dami ng evidence ng prosecution na nakita natin noong February, hindi pa buo yun, magaling ka, competent ka, mabuti naman, pero whether or not kakayanin niyo yung evidence ng prosecution, I really doubt it. I think they will spend a lot of money on these people that are very good, competent experts. Pero I think yung kaso talaga mismo ang magko-condemn kay Duterte kasi talagang hindi natin mahanapan ng malinaw na depensa na sasabihin niya yung ginawa niya justified yan at hindi yung crimes against humanity. Napakalayo napakalayo at ang prosecution talaga I think is a very clear case, but we will look forward to the trial starting down on November 30 at makikita natin lahat ito at mga testigo and then makikita natin ang strategy nila noon, ewan ko lang kung gagawin ito ng bagong lawyer ni Duterte is delay. Puro motion, di ba? Mag-a-appeal pa nga sila dun sa decision na lumabas noong April on confirmation of charges. Mag-a-appeal sana si Kaufman.
Ang problema lang, napalitan siya ni Haynes. Wala pa tayong naririnig kung anong plano ni Haynes, no? So we will see. Pero right now, nakita ni Kaufman yung kaso. The only defense he has, delay natin, delay natin to. And then he made all those allegations na hindi naman totoo. Huwag yung paniwalaan yung sinabi ni Duterte kasi biro lang yan. Kumbaga, parang ganun din sinasabi nila. Joke only. Ewan ko kung anong gagawin ni Haynes. So we're looking forward to the trial and see finally kung ano yung mga ebidensyang lalabas laban kay Rodrigo Duterte, kay Ronaldo Bato de la Rosa, and hopefully, nauulinigan natin, Bongo na rin. Okay po, yun. Eto attorney, mga second to the last question na lang attorney, ano. Ito pa kasi attorney, sabi ni Attorney Roque, parang plano daw ni Trump, ng China, and ng Russia na buwagin ng ICC. Palagay niyo attorney, mangyayari ba yun? Well, first of all, China, Russia, and US are not part of ICC. Hindi sila pumirma ng Rome Statute eh. So yung ICC may sariling mga state members yan na more than 100 na, no? Ang ginagawa ng Amerika actually, dahil galit nga siya, totoo naman si Trump galit sa ICC. Although pag Democrat ang president, hindi sila masyadong galit sa ICC. Sinasanction niya yung prosecutor, so therefore yung prosecutor ng ICC nahihirapan kasi hindi ka na makabangko eh. Kasi ngayon, dollar-based lahat ng transaction. So, pag sinanction ka ng Amerika, mahirapan ka. Hindi ka makapunta sa mga lugar kung anong gusto mong gawin. No? So, yun ang ginagawa nila. Kasi ang umpisa yan, nung in-indict ng ICC prosecutor, si Netanyahu, no? Tsaka isang mga ibang official ng Israel. So, pero ang China, although hindi part ng ICC, at Russia, hindi din part ng ICC, mukhang wala naman trouble sa ICC. So si Attorney Roque, siguro nananaginip siya sa Vienna at iniisip niya na ultimately, wala na kasi silang defense. Ito na lang yung pinakahuling barahan nila na hindi matutuloy yung pag-convict kay Duterte kasi mabubuwag ang ICC. Ano rin yan no? Mga misinformation, troll-like behavior yan. Spread ka ng rumors na wala namang basis, makikita mo lang na obviously wala na kasing defense. Dire ang kanilang mga defense for Duterte at wala na silang, desperate na sila na the only thing that they think of para mawala ng maabsuelto si Duterte, mabuwag ang ICC. So it's an indication kung nasaan yung state of mind nila na alam nilang mukhang dediretso na ang pagstay ni Duterte sa dahig. Okay po, yun. Very well said, attorney. Sige, attorney, dahil limited lang yung ating time. Siguro, attorney, message na lang natin sa mga kababayan natin. And syempre, nalalapit na yung parang conference sa May 27 kay former President Duterte. Ano ba yung mga aasahan natin dito, Attorney Jojo? No, parang check-in, ano lang naman yon, trial. Titignan kung everything is okay, even Duterte can actually stand trial, mga ganun check-in lang naman yun, no? Hindi pa yun yung trial, magsisimula daw, nabalita ako sa November 30. So, bantayan lang po natin, napakahalagang mga panahon po ito sa ating bansa. Nagkakagulo tayo, at nakakalungkot lang ang ating gobyerno, specifically for now, Senate, cannot govern, no? Tapos isa pang kritisismo natin is actually nasan ba si BBM? Ano bang ginagawa niya rito, no? Hindi niya mahuling dapat hulihin. Yung price hikes, yung oil problem, hindi natin malutas. Marami nating economic problems na hindi natin natutugunan at wala naman tayong marinig sa ating presidente. Kulang tayo sa leadership. So, yun po inaano natin. Pag-pray natin bilang mga tao ng Pilipinas, bantayan natin ang ginagawa po ng ating mga opisyales. Kasi kung hindi po natin babantayan, mangyayari na naman yung flood control na yan, yung mga kurakot na yan, si Saldinho, hindi mo na makita, nasa Paris na, at dala-dala na niya lahat ng ninakaw niya roon, at hindi na natin sila mapanagot. No? Kaya bantay po tayo parate, wag tayong manghinawa at panagutin po natin ang mga government officials natin kasi namihasa sila namihasa sila na walang pumupuna sa kanila.
kita mo naman yung mga DPWH na mga engineer, district engineer, assistant district engineer. Suddenly, meron ng Lamborghini, may Mercedes pa, napakaganda ng mga bahay. Blatant na talaga eh. No? At hindi lang sila yan, marami pang ganyan sa DPWH. Kasi nga, wala silang accountability. Walang pumupuna sa kanila. Lahat nagko-cooperate, contractor, senator, congressman, DBM, DPWH, lahat nagsasama-sama para pagparti-partihan ang ating taxes at hindi gawin yung mga dapat gawin. So, magmatsyag na po tayo, natuto na po tayo. Sana hindi natin makalimutan ito at para sa ikabubuti ng ating mga anak at ng ating mga apo na iiwan natin sa bansang ito. Yun lang, Bombo Kia.